Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa makakarinig ng aking babasahin. Ako po ay muling magbabasa ng mabuting balita para sa inyo. Saan ba nanggagaling ang mabuting balita? Kundi po ba sa ating Panginoon lang? Hindi sa tao, sa ating Diyos lang. Nasa Kanya lang lahat matatagpuan ang mabuting balita. Pero kung tayo'y matigas ang ulo, kung tayo'y matigas ang kalooban, kung tayo'y hindi nakikinig, ano ang ating matatanggap? Hindi mabuting balita. Kasi ang puso natin ay napupuno ng mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Katulad itong babasahin kong ito na naaayon sa nangyayari sa buhay ngayon. Ang talatang ito ay may kinalaman sa pagkabahabahagi. Katulad na lang ang mga galit, mga napupuot, mga naghihinakit. Ito'y matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Biblia. Narito ang unang babasahin ko na ilan sa mga ito na binanggit ko, katulad na lang ng sa aklat ng Epeso, chapter 4, verse 31. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, alitan, paninirang puri, at lahat ng uri ng masasamang hangarin. Aklat ng Kolosas, chapter 3, verse 8. Ngunit, ngayon itinakwil na ninyo ang lahat ng ito, puot, galit, sama ng loob, panlalait, at malaswang pananalita. Sa aklat naman ng Santiago, chapter 1, verse 19 and 20. Dapat maging mabilis sa pakikinig, matimpi sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi nakatutulong sa katwiran ng Diyos. Itong binasa kong unang ito ng mga verse na ito, katulad ng ihapin natin ang may relasyon at walang relasyon sa Diyos. Ang walang relasyon sa Diyos at hindi sa yung nasa puso niya ay ang Diyos at nasa isip niya ang Diyos, madaling magalit, hindi makapagtimpi. Minsan pag pinairat pa natin yung pride natin, yun, nagagalit agad tayo. Konting diferensya lang, hindi natin pinapalampas. Nagagalit tayo, masusuklam tayo, ando doon at saktan natin yung tao. Pero ito naman yung may relasyon sa Diyos. Ang may relasyon sa Diyos na walang inuuna kundi siya. Kapag may mga bagay na nakikita niyang hindi maganda na nangyayari, o halimbawa sabihin na natin na sinita ka, ngayon sinita kang ganyan, humingi ka ng sorry dahil hindi mo alam, humingi ka ng pasensya, humingi ka naman ng dispensya, pero hindi nila inintindi yung binaliwala yung paghingi mo. Ikaw na lang yung nagtimpi, hinayaan mo na lang, pinabayaan mo na lang, pinasadyos mo na lang, pinagdasal mo na lang. Ganun yun ang tinatawag na self-control. Napipigilan mo ang sarili mong magalit sa taong yung nagsalita sa iyo. Pero deep inside, ang sakit sa puso kapag ginagawa sa iyo yan. Minsan ginagawa na lang natin, tayo mga may relasyon sa Diyos, tayong mga believer sa Diyos, ipinapanalangin na lang natin yung sakit na naramdaman natin. Kasi hindi natin magagawa yung ginawa niya sa atin. Kaya tayong mga mananampalataya, lagi na lang ang binabato na natin ipanalangin na lang natin. Yun po ang mga verse na binasa ko ngayong to.
At ngayon pupunta tayo sa puntos na pagkakabahagi. Yung mga tao kasi minsan bahagi, kampi-kampi, kumbaga sa grupo-grupo. Katulad na lang, gamitin natin ang social media sa mga nagko-comment. Pag nagkaisa ng sinabi doon sa una, matatapos yun hanggang sa dulo. Kasi sa atin malaya tayong magsalita kahit anong sabihin natin. Kahit ano ibuka ng ating bibig, nagagawa natin. Pero hindi natin alam mapakalaking epekto yung ginagawa natin sa buhay natin, yung pananalita lumalabas sa ating bibig. Ang sabi nga, di ba, paano ginawa ng Diyos yung langit at lupa? Hindi sa pamamagitan ng kanyang winika. Nagwika siya na magkaroon ng langit at lupa. Pero tayo, ano ang lumalabas sa ating bibig? Kapag tayo sobrang galit, kapag tayo sobrang ngit-ngit na, gusto natin mailabas yung galit natin. Pero ito, babasahin ko ito. Sa aklat ng unang Korinto, chapter 1, verse 10. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo, na magkaisa tayo sa inyong sinasabi upang walang pagkabahagi sa inyo. Bagkus kayo'y magkaisa sa iisang pag-iisip at layunin. Sa aklat naman ng Galatia, chapter 5, verse 19 and 21, binabanggit dito ang mga gawa ng laman, kabilang ang hidwaan at pagkakabahabahagi na hindi kaaya-aya sa Diyos. Sa aklat naman ng Roma, chapter 16, verse 17, ngayon pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na iwasan na ninyo ang mga taong lumilika ng pagkabahabahagi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa aral na inyong natutunan. Layuan ninyo sila. Marami ko na-encounter na ganyan. Hindi lang sa social media, pero pag ako'y nakaka-encounter sa social media, yung mga nakikita kong mga komento nila na hindi magaganda, ako hahanap ako ng verse para yun ang ibato ko sa mga ginagawa nila. Hindi ko sasabayan yung kahit hindi ko sila nakikita, parang ngit-ngit na ngit-ngit sila doon sa sinabi nila. Bubuklatin ko yung Biblia ko at hahanapin ko yung verse na naugnay doon sa mga taong nag-comment ang hindi magaganda. Yun ang ibabato ko sa kanila. Maging sa ngayon, kahit saan ako magpunta, naglalaan ako ng numbers para sa ganon, may pahayag ko doon sa tao. Hindi kailangan yung ginawa nun gagawin mo rin. Hindi po pwede yung ganon. Kaya kailangan apoy at tubig ang mangyari. Ikaw yung pamatay ng apoy. Hindi ikaw yung pamatay ng apoy. Ikaw yung tubig para patay mo yung apoy na sumisiklam. Ito yung bahagi ng aking binasa. Ngayon, ang mga talatang ito ay may malalim na kahulugan tungkol sa galit at puot at hinanakit. Ang pagkakabahabahagi, narito ang paliwanag sa bawat isa upang mas maunawaan natin ang mensahe ng Diyos. Ang sabi nga sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 31 and Colossians chapter 3 verse 8, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, alitan, paninirang puri, at lahat ng uri ng masasamang hangarin. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito, puot, galit, sama ng loob, panlalait, at malaswang pananalita. Yan po yung dalawang verse sa binasa ko, yan po yung napapalaman noon. Ngayon,
Dadako tayo na mabigyan natin ng paliwanag. Ang talatang ito ay nagtuturo na bilang mga anak ng Diyos, dapat nating alisin ang lahat ng negatibong emotion na nagiging sanhi ng hidwaan. Excuse me. Ang galit at puot ay parang apoy na unti-unting sumisira sa relasyon natin sa Diyos. Totoo naman yun. At sa kapwa, pinapaalalahanan tayo sa hindi lamang ito kasalanan kundi nagiging hadlang sa ating spiritual na paglago. Kasi kung tayo'y mananampalataya, kung tayo'y believer, kung tayo'y naglilingkod na sa Diyos, sino man tayo, ano man ang ating ginagawa, na paraan para mapaglingkuran natin ng Diyos, iwasan natin ang mga ganitong bagay na tayo ang mapunlaan, tayo yung makitaan, tayo ang marinig ng mga ganito. Kasi hindi lingid sa akin na nung pasukin ko ang larangan ng Bible School, marami ko na-encounter na tao, believer and unbeliever, mababaw o malalim, may faith o walang faith, may paniniwala o walang paniniwala. Isa lang ang masasabi ko, kung maglilingkod tayo sa Diyos, seryosohin natin. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro. Kung ano ang ginawa mo, yun ang magiging kapalit, kabayaran. Lalo na yung sinimula mong maglingkod, tapos sasabayan mo ng talikod. Ayaw ng Diyos yan. Ako nga, sabi ko nga sa sarili ko, alam mo Lord, napakahirap ng labanan na ganito. Espiritu sa espiritu. Pero tulungan mo akong lumalim. Ang magiging sandata ko lang nadadali na yung salita mo. Habang tumatagal ang panahon, palala ng palala ang sitwasyon ng mundo. Kailangan nakahanda ka sa mga bagay na mangyayari. Kasi hindi mo alam yung palang kapatid mo, pamangkin mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, mga kakilala mo, ang siya palang magiging kalaban mo sa hamon ng pagsubok, sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi hindi kanila maintindihan sa ginagawa mo. Pero hayaan mo na lang natanggapin ang kanilang mga sinasabi. Pero ikaw, Lord, meron kang hinandang salita na maganda para iyon ang aking sabihin at iyon ang aking iganti. Salamat sa Diyos kasi unti-unti ko nauunawa ng salita ng Diyos. Mga bagay na noon ay nagpapagulo sa isip ko. Mga bagay na hindi ko maintindihan. Pero habang nagbabasa ka ng Biblia, unti-unti mo nare-realize ang sagot ng Diyos. Nandoon yung sakripisyo at pagtitiis. Nandoon din ang pagtsatsaga. Kaya itong binabasa kong ito, gagamitin ko po ang practical na aplikasyon sa mga binabasa ko.
Magpatawad sa halip na magkingpin ng sama ng loob. Iwasan ang pagkapuot dahil ito ay hindi galing sa Diyos kundi sa laman. Sikapin ang kapayapaan at lahat ng tao. Basahin natin to sa aklat ng Roma chapter 12 and 18. Bababasa po natin yan. Hindi ko na lang po nilagay dito. Masyado na pong mahaba. Sa aklat ng unang Korinto, chapter 1 verse 10, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon, Jesucristo, magkaisa tayo. Sa inyong sinasabi upang walang pagkabaha-bahagi sa inyo. Bagkus kayo'y magkaisa sa iisang pag-iisip at layunin. Pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na ang tunay na iglesia ay dapat magkaisa. Ang pagkakabahabahagi ay nangyayari sa iyo kapag inuuna ng tao ang sariling opinyon at interes. Kaya sa kalooban ng Diyos, dapat nating iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot na pagkawatak-watak sa katawan ni Kristo. Tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Bakit ko sinabi? Siya yung puno, tayo yung mga sanga. Dinidiligan tayo ng kanyang salita para mamunga tayo. May mga sangang hindi maganda. May mga sangang sagana sa bunga. Ito lang nga masasabi ko. I-apply ko ito sa buhay natin bilang mananampalataya. Marami kong natutunan sa ibang mundong ginagalawan ko. Iwasan ang pag-aaway dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pananampalataya. Huwag daw natin pagtalunan at pagdiskusyonan kung ano ka, kung anong rehilyon ka, kung ano yung kinaaniban mo, kung ano yung mga inaatinan mo. Kasi hindi maganda ang kahantungan. Gawin mo na lang yung best mo kay Lord. Huwag mong punahin ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Tignan mo yung puwing mo, baka mas malaki pa. Kumbaga sa kuwan kung tayo mananampalataya at malawak ang isip natin, may kababaan tayo na loob at malawak ang pangunawa natin. Maraming bagay tayong pwedeng gawin upang ibahagi sa mga tao. Ito ng pansin sa pagkakaisa at hindi sa pagkakaiba-iba. Maging magpakumbaba at unahin ang kapakanan ng buong iglesia kaysa sa sariling kagustuhan. Marami kasing sa loob at labas ng simbahan, kapag napakarami ng ginagawa sa loob at labas ng simbahan, minsan nakikita natin, napupunan natin, lumalaki na kanyang ulo. Iniisip niya sa sarili niya, siya magaling, siya marunong, siya ang mahusay.
Kapag pinasukan ang puso natin at isipan natin ng pride at kataasan, ibabagsak tayo ng mga ginagawa natin. Ako, wala akong masyadong hinahawakan. Sapat na sa akin ito yung nagagamit ako ng Diyos sa simpleng araw, sa simpleng pamamaraan. Ang Diyos hindi naghahanap ng perpektong ginagawa. Hindi sa tumitingin sa dami ng ginagawa mo sa simbahan, sa labas ng simbahan. Hindi sa tumitingin doon. Ang tinitignan niya kahit maliit, pero bukal sa puso mo na ginagawa mo. At yun ay napapalawak ng puso mo. At walang nakikitang bahid sa ginagawa mong mali. Kasi kapag tayo nakagagawa ng mali, sino ang napipintasan? Ang ating Panginoong Hesus. Okay lang sa akin ang ganito. Maraming nag-invite sa akin na sumama ako ng ganon. Sumama ako dito, sumama ako ganon, batin ako ng ganon. Pinagpipray ko lang siya kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi si Lord ang aking sanggunian eh. Sa Kanya ako sumasangguni bago ko gawin ang isang bagay. O bago ako lumabas ng bahay. O bago ko gawin ang isang bagay. Sinasangguni ko muna siya. Para hindi ako magkamali. Para hindi ako pasok ng pasok. May mga bagay ako na minsan may pinasukan na mali. Ewan ko kung mali. Pero hanggang ngayon, nagre-relay pa rin sa akin. Hanggang ngayon, pinagdarasan ko pa rin kay Lord kung mali ba yun o tama. Ganun ako eh. Hindi ako nagtatanong sa tao. Nagtatanong ako kay Lord. Nagsasabi ako kay Lord. Nagsusumbong ako kay Lord. Umiiyak ako kay Lord. Nananalangin ako kay Lord. Umiingi ako sa Kanya. Ganun lang ako. Nasaktan ako. Sabihin ko sa Kanya, Lord, nasaktan ako. Ang sakit nang sinabi sa akin. Alisin niyo ito, Lord, para mapaglingkuran kita. Tulungan mo ko na maigsan itong sakit na naramdaman ko. Ganun ako eh. Nagsusumbong ako sa Kanya. Ama ko siya eh. Inaari ko siyang ama. Sa Kanya ako nagsusumbong. Salamat kay Lord. Hanggang ngayon, nagiging matatag ako. Kahit sabihin na natin na walang tumutulong sa akin kundi ang Diyos. Biro mo po. Misa, umiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bayaran na naman po ng bahay. Tubig at kuryente. Huwag mo hayaan na mag-isip ako. Huwag mo hayaan naman na mag-alala ako. Huwag po, Ama. Maapektuhan yung devotion ko sa araw-araw. Alam mo naman kami tao lang na minsan mahina, marupok, at alam mo kung hanggang saan lang ang kakayahan namin. Yun ang sinasabi ko. Ganun ako makipag-usap sa Kanya. Kinakausap ko siya na parang kaharap ko siya. Parang siyang taong kaharap ko. Wala akong pakialam ko ano isipin ng tao sa akin. Makapangyarihan ko kinakausap ko. Tayo ganyan mga kapatid. Marami nang nangyayari na hindi maganda sa mundo. Huwag na tayong magbatuhan ng mga salitang hindi magaganda. Ang tanging magandang magagawa natin ipanalangin natin yung mga taong tatakbo ngayong halalan. Idulog natin sa Diyos. Huwag tayong magbatuhan ng mga salita, maggantihan ang mga salita. Hindi makatutulong yun, kundi bagkus makakasama pa. Hayaan natin ang Diyos ang pumili. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng paraan. Dumulog lang tayong lahat. Manalangin tayo. Walang magagawa yung mga komento natin na hindi magaganda. Komento may kasamang galit,
may kasama pang sumpa. Kung hanggat maaari, ang iganti natin maghanap tayo ng verse sa Bible. Yun ang ibato natin. Hindi yung mga salita nang gagaling sa ating mga labi. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi masama yung pumapasok sa bibig ng tao, kundi masama yung lumalabas sa bibig ng tao. Yun, sapagkat yun, doon nalalaman ang laman ng kanyang puso. Kaya mga kapatid, ito lang masasabi ko, lalo na sa social media, ibis pumukul tayo ng mga salitang hindi magaganda sa mga tumatakbon tong 2025. Tatakbon tong mga 2025. Maghanap tayo ng verse na ibabato natin sa kanila. Yun ang mas maganda. Hanapin natin sa Biblia. Yun dapat na ibato natin. Matatapos na po ako dito sa huling babasahin ko. Maging mapagkumbaba, unahin ang kapakanan ng buong iglesia kaysa sa sariling kagustuhan. Sabi sa aklat ng Galatia, chapter 5, verse 19 and 21, ang magagawa ng laman ay hayag. Katulad na lang ng pangangalo niya, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kung ano'y laman ng puso natin, yun ang sinasamba natin. Yun ang pinaniniwalaan natin. May mga bagay tayong pinaniniwalaan na akala natin tama pero mali pala. Yung maling paniniwala na pinaninindigan mo, maging sa ating mga religious, yung mga ribulto na hindi naman dapat sambahin, mga larawan na malabirin, hindi naman dapat sambahin. Batayan natin Biblia. Basehan natin Biblia. Hindi yung mga ribulto, istruktura ng mga kwan na nakikita natin o sa maging sa himpapawid. Hindi yung isa lang ang sasambahin natin. Dumirekta tayo sa Kanya. Walang iba kundi ang ating amang nasa langit, ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos, mas maganda pa yung kahit maliit ang nagagawa mo at dumidirekta ka sa Kanya, nalulugod siya. Yun lang pag-awit mo sa Kanya, malulugod na siya. Kaya ako, pag umaawit ako sa Panginoon, hindi pwedeng hindi matululuha ko. Kasi yung awit ay ginagawa kong panalangin. Yun po. Bigyan ko lang ng konting paliwanag itong binasa ko sa Galatia. Dito malinaw na ipinakikita na ang pagkakabahabahagi at galit ay kasama sa mga gawa ng laman. Ang mga taong patuloy na nabubuhay sa ganitong gawi ay nasa panganib na mawala sa kaharian ng Diyos. Ipinakikita nito na ang galit at alitan ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang seryosong kasalanan na kailangan iwasan. Diyan po nagtatapos ang aking mga binasa at paliwanag.
Naway maintindihan po natin, naway maunawaan natin. Ako po ay magsasabi sa inyo ng totoo. Hindi po ako pastor. Isa lang akong ginagamit ng Diyos. Dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, marami akong bagay na natututunan. Katulad din ninyo ko, makasalanan. Katulad din ako ng itong binasa ko. Pero salamat si Lord. Nagpapasalamat talaga ako sa Kanya. Kasi unti-unti niyang binabago yung mga bagay na ayaw niya sa akin. Hindi tao ang makapagpapabago sa atin. Si Jesus lang ang makapagpapabago sa atin. Dumapit tayo sa Kanya. Dumulog tayo sa Kanya. Ako'y mananalangin ng maiksi. Kung inyong sasabayan, maraming salamat po. At inyong pakinggan, salamat din po. Mananalangin po ako para sa inyo, para sa atin lahat. At kung sino man ang sasabay, pagpalain ka ng Diyos. Panginoong Yesus, ako isang taong makasalanan na lumalapit sa iyo at nagpapalinis lalo na ang aming mga puso. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Dumudulog kami sa inyo. Pangunahan niyo po kami sa aming mga ginagawa upang maging karapat-dapat po kami sa inyo. Matuto po namin kayong kilalanin bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. At makilala ka po namin, Panginoong Hesus. Ikaw na po ang magpatakbo ng aming buhay. Ikaw na po ang maging driver ng aming buhay. Upang sa gayon, Lord, maging maayos ang takbo ng aming pamumuhay. Pag-arian mo po kami, Panginoon. Kung sagana sa aming sarili, Ama, Panginoon namin, hindi namin bababago ang aming sarili. Nasa iyo ang aming pag-asa, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami. Gusto naming mangyari sa buhay namin na ikaw yung Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Iligtas mo po kami sa kumuloy ng kasalanan. Alam namin na malapit ka nang dumating. Sana hindi pa ang huli ang lahat, Ama. Baguhin mo po kami. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Matuto po nawa kami, simula ngayon, Ama, ay magbasa kami ng Biblia mula Genesis to Revelation upang ang lahat ng mga katanungan namin ay magkaroon ng kasagutan. Salamat, Ama. Salamat po sa lahat-lahat. Tulungan mo kami, hilain mo kami sa katwiran. Huwag kaming madala at madaig ng kaaway na madala kami sa patibong ng kaaway. Samahan mo kami, Ama. Iligtas mo po kami. Lumalapit kami ngayon sa iyo. Nagmamakaawa kami ngayon sa iyo, Ama. Ikaw lang ang magiging pag-asa namin. Mula ngayon, ikaw na ang aming Panginoong Jesus. Ang aming susundin. Ikaw na po yung aming titignan. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Sa maiksing panalangin nito, naway magdulot at tumimok sa bawat puso ng mga taong nakikinig ng aking panalangin. Hindi ko sila kilala, Ama. Pero ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila. Ang sabi mo sinabi dito sa huling araw, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng mga taong nananampalataya, sa lahat ng mga tao, upang ako'y kanilang makilala. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga kasalanan. Humihingi po kami ng tawad sa iyo, Ama. Ngayon,
Ngayon na, Ama. Ngayon na namin hihingi ang pagbabago ng aming buhay. Tulungan mo kami, Ama. Ikaw lang ang makapagbibigay ng tulong at kaligtasan sa aming buhay. Lalo na yung aming mga kaluluwa. Nakasama mong aakyat sa langit pagdating ng huling araw. Maraming salamat, Ama. Ito yung dalangin ko. Ito yung aking pagsumamo sa iyo. Ito yung aking inihiling, Ama. Naway makantang ko na ang katahimikan at kapayapaan sa puso at isipan namin. Inihiling ko ito tanging sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, napakalaking bagay po ito. Hayaan nyo ang Diyos ang kumilos sa buhay ninyo. Hayaan ninyo na patakbuhin ng Diyos ang buhay ninyo simula ngayon. Huwag nyo po natin baliwalahin po ito. Kasi ako nga tulad ng sinabi ko, mas masahod pa ako sa inyo. Naging katulad din ninyo ako. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako'y tinawag at ako'y tumugon sa kanyang panawagan. God bless you all.